magandang gabi mga ka-horror. Ako si Ricky, isang construction worker mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Sanay na ako sa mga proyekto sa bundok at probinsya. Pero may isang gabing hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin sa isip ko. Ang gabing akala namin ay simpleng inuman lang. Pero nauwi sa bangungot na hindi ko na kailanman gugustuhing maulit. Nangyari ito noong taong 2017 sa barangay San Rafael Rodriguez, Rizal, sa paanan ng Sierra Madre. May tinatapos kaming maliit na tulay sa ilog doon. At dahil malayo ang syudad, nagkampo kami sa tabi ng bundok. 7 lalaki kami, mga trabahador, magbabarkada, sanay sa hirap, at laging may daladalang alak tuwing gabi. Pagkatapos ng 1 linggo ng trabahong halos walang tulugan, naisipan naming magpahinga at mag-inuman. Gabi noon, mga bandang 9:00 na. Maliwanag ang buwan at rinig namin ang lagaslas ng ilog at ang mga kuliglig sa paligid. May dala kaming gin at konting pulutan. Tahimik ang paligid, Buspaw. Parang kami lang ang tao sa buong kagubatan. Habang tumatagal ang inuman, napansin naming lumalakas ang hangin. Pero imbis na malamig, mainit yun, Buspaw. At may kakaiba pang amoy. Parang isang nabubulok na karne. Ang mga aso ng mga taga-barangay na nasa kabilang kampo biglang tumahol ng sabay-sabay. Tapos natahimik bigla. Wala ni isang tahol. Parang pinutol. Isa sa mga kasama ko ay si Lando. Nagbiro pa na baka may aswang. Nagtawanan lang kami noon. Pero nang patayin namin ang ilaw ng lampara, doon nagsimula ang kababalaghan. Sa kabilang pampang ng ilog ay may nakita kaming isang apoy. Maliit lang noong una, parang sulo. Pero habang tumatagal ay nagiging 2, 3, hanggang sa naging 4. Hanggang sa parang naglalakad papalapit sa amin. Akala namin ay mga taga-bundok lang o mangingisda. Pero nang lumiwanag ang buwan, nakita naming hindi tao ang mga iyon. Parang mga nilalang na nakayuko, mabababa at naglalakad ng baliko. Ang mga anino nila ay mahahaba at ang ulo ay parang may sungay. Tahimik lang kaming lahat. Hindi kami makagalaw. Parang napako kami sa kinauupuan. Hanggang sa isa sa kanila ay huminto sa tapat ng ilog at tumingala. Diretso sa amin. Wala itong mukha, Buspaw. Itim lang. Pero may mga mata na kumikislap na kulay dilaw. Nang maramdaman namin ang kilabot, nagsimula kaming magligpit. Pero si Lando, lasing na at biglang sumigaw. Ang mga nilalang sa kabila ay sabay-sabay na tumigil. Ang hangin ay biglang huminto. Walang ingay. At sa isang iglap ay nawala silang lahat. Akala namin ay tapos na. Pero habang papunta kami sa mga tolda, narinig namin ang kaluskos ng mga dahon sa likod ng kampo. Mabagal iyon. Para bang may naglalakad paikot sa amin. Nang sinilip ko gamit ang flashlight, ay may nakita akong paa. Mahaba, maputla, parang hindi sa tao. Nakayapak yun, Buspaw. At bawat hakbang ay nag-iiwan ng marka sa lupa kahit tuyo ang paligid.
Pinatay ko agad ang ilaw. Pero mula sa dilim ay may lumitaw na boses. Hindi mo maintindihan kung lalaki o babae. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. At sa bawat salita ay lumalamig ang hangin sa paligid namin. Nagtakbuhan kaming 7 papunta sa mga motor. Pero walang isa man lang sa amin ang makabuhay ng makina. Parang may humahawak sa mga gulong. Ang ilaw ng lampara ay kusang namamatay. At sa gitna ng dilim ay nakita namin ang mga mata. Dosenang pares ng dilaw at pula, nakapaligid sa amin. Wala kaming nagawa kundi magdasal. Lahat kami ay nakaluhod at nanginginig. Ang lupa sa ilalim namin ay parang gumagalaw. At sa di kalayuan ay may sigaw ng babae. Mahaba iyon at matinis. Parang iyak ng nasasaktan. Lumipas ang ilang minuto, Boss Pao, bago bumalik ang katahimikan. Nang bumalik ang ilaw, ay wala na ang mga nilalang. Pero ang paligid namin ay nag-iba. Ang mga puno na dati ay tuwid, ngayon ay baluktot na. Ang mga bakas sa lupa, paikot-ikot, na parang may sinulat na hugis bilog. Kinabukasan, Boss Pao, bumaba kami sa bayan. Doon namin nakilala si Mang Celso, isang matandang taga-barangay na nagsabing dati raw ay may lugar doon sa bundok kung saan ginanap ang alay ng buwan. Ayon sa kanya, tuwing kabilugan ay may mga espiritu raw na bumabalik para maghanap ng dugo. Noong mga nakaraang taon, may mga nawawala raw na mangingisda sa ilog at laging tuwing may inuman sa gabi. Mula noon, ipinagbawal na ng mga taga-barangay ang mag-inuman sa gilid ng ilog kapag bilog ang buwan. Sabi nila, kapag naramdaman mo ang init ng hangin sa bundok ng San Rafael sa gabi, dapat kang umalis agad dahil baka naroon na ang mga panauhing hindi imbitado. Pagbalik ko sa lungsod, Boss Pao, matagal akong hindi nakatulog. Sa tuwing nagbubukas ako ng bote ng alak, naaamoy ko pa rin ang nabubulok na karne. At minsan, kapag nalalasing ako, parang may mga matang nakatingin mula sa labas ng bintana. Mga matang dilaw, kislap na parang apoy. Ako si Ricky, at ito ang kwento ng gabing muntik na kaming hindi makauwi mula sa bundok ng Rizal. Ang gabing dapat ay tawanan lang, pero nauwi sa takot na hindi na kayang burahin kahit ng alak.